araw po sa inyo, Sir Senator Rapi Tulfo. Ako po si Mary Angel R. Villanueva, OFW po dito sa Nadjaran, Saudi Arabia. Humihingi po ako ng tulong na sana po makauwi po ako ng maayos at ligtas sa Pilipinas. Kasi po yung amo ko po dito, sinasaktan ako at saka minamanyak ako ng anak ng amo ko. Maraming salamat po. Why you here? You go outside. Go outside. You always here in my bed. I consider this as an emergency. Dapat mapaalis na po talaga si Mrs. doon sa bahay ng iyong amo. Saan bansa po ito, sir? Sa Saudi po. Masyado naman kayo exaggerated na magsabi eh. Pinano lang siya sa tuhod. Yung amo pupuntahan yung kanyang trabahante sa oras ng pagtulog at tatabihan niya, tawakan sa tuhod, wala lang sa iyon? Pagsumbong niya sa inyo, exaggeration yon? Hindi naman sir. Madali ka magsalita kasi hindi sa'yo ginagawa. Kung sa'yo gawin yon. Kasi siya na doon sa word ko pala. Ilang beses na po ginawa to sa inyo ng amo nyo, ma'am? Ano po, yung panghihipo po, pangalawang beses po nung may video po ako. Ngayon pa lang, papalakarin ko na. Mautusan ko na ngayon mismo. Ayun, okay, sige po. Next week, ma'am, nandito na kayo. Magkita-kita tayo dito sa studio, ha? Salamat po. Susunduin po namin kayo. Magandang hapon po, madam. Ingat po. Alam ko, di ko na kayong makikita. Okay ka lang? Nagpapasalamat din po ako kasi sa papa ko. Gawa ng lagi po siyang nandiyan para samahan yung asawa ko sa mga lakad. Para kung saan lumapit makauwi lang po ako. Tapos sa asawa ko po na walang sawa na lumapit kahit kanino makauwi lang po ako ng ligtas kasi sobrang trauma ko na rin po. Takot na hindi na ako makauwi lalo na sa anak ko po. Nanay, ano po ba sasabi niyo? Nandito na po yung anak mo. Medyo nakahinga na po kami ng maluwag. Maayos na po yung pakiramdam namin ngayon. Papasalamat po kami kay Sir Rapi dahil kung wala siya, baka po kung ano na po nangyari sa anak ko. Kaya Sir Rapi, maraming salamat po sa tulong po niya. Anak, salamat kay God at nakauwi ka ng ligtas. Opo. Kaya pagkasabi mo na lumapit na kami kay Sir Rapi, kaya nagkasama kami ni Jay para lang makapunta doon, para makahingi kami ng tulong. Papasalamat ako nakauwi ka ng ligtas. Kasi nandun na yung trauma, na halos magpakamatay na ako kasi akala ko hindi na ako makakauwi sa inyo. Kasi halos walang action sa akin doon, halos hindi ako ibigay ng amo ko kahit sa pulis doon. Bebe, andyan na yung mama mo. Anong gusto mo sabihin kay mama? Maraming salamat po. Sir Rapi Tulfo, napauwi na po si mama. Mama, Po, miss na ako. miss na rin kita na. Saya ako nakita kita.
Bakit po kayo nag-abroad? Una po sa lahat, ma'am, kasi naging inspirasyon ko po yung anak ko kasi naawa na po kaming mag-asawa sa kanya na yung kanang mata po kasi niya is bulag na po. Bata pa lang po siya. Lagi na po kami pabalik-balik sa PGH, sa ibang pagamutan para lang po mapagamot siya. Tapos yung kaliwa po niyang mata ay nahahawa na po. Yun po yung unang dahilan kung bakit po ako nag-abroad. Pangalawa po, itong magkaroon man lang kami kahit sariling kubo na matawag naming sariling amin kasi nakikipisan lang kami simula't simula sa lola ko po. Yun po yung mga dahilan. Pero ang importante po sa akin noon ay makaipon po para dito sa anak ko po. Noong ikaw po ay nandoon na sa ibang bansa, nasa Saudi na po, ano yun nasa isip ninyo? Nasa isip ko po noon, mahirap pala lalo na malayo sa pamilya. Tulad niyan nung nasa abroad ako, lagi nagkakasakit yung anak ko, nawala ko sa tabi ng anak ko. Pero naisip ko po, lagi pong tumatatak sa isip ko noon paulit-ulit na para sa kanya rin to. Lalo na nung nalaman ko na laging kada tatawag ako ng video call, "Mama, makati yung mata ko, mama, ang sakit ng mata ko." Yun po yung naiisip ko, kaya sabi ko laban lang. Kaya po kahit kalbaryo na yung unang nangyari sa una kong employer, lumaban pa rin ako. Sinabi ng mga tao na tiisin mo na lang muna. Kaya po yun, tiniis ko po, kaso nga lang po nung pangalawa na parang hindi ko na talaga kaya, na mas natakot ako na lalo kong hindi makita yung anak ko tsaka pamilya ko po. Pwede po bang pakikwento sa amin, ano po yung mga pinagdaanan nyo doon sa Saudi? Una ko pong naging amo, 3 araw lang po ako doon. Hinihipuan po ako nung amo ko na lalaki. Tapos nagtatrabaho po ako doon sa anak niya. Doon, yun po yung pinakang ko sa bahay ng anak niya. Yun po, sinabi ko po sa amo kong babae na hinihipuan ako nung tatay niya. Simula po noon, June 15, nung sinabi ko yon, pinag-iinitan na po ako nung madam ko hanggang gabi na po yun. Yun po yung June 15 ng gabi, yun na po yung nangyari sa akin na kalbaryo na pinasok po ako ng plancha. Dito po. Okay, tama. Tuyo na po siya. Opo. Bakit ka daw po pinaso? Ano din dahilan? Ang tungkol po dun yun sa fuse na 3. Nagtatanong ako sa kanya kung paano gumana, ba't hindi gumagana yung plancha. Yun po, umaga pa lang po pinag-iinitan na ako noon Kaya po, nung gabi po, mas lalo niya akong pinag-initan. Ipinaso niya po sa kamay ko yung plancha na, kumbaga sa atin sa Tagalog na parang sinasabi niya na kung gumagana na ba, kung ganun po. Kasi parang pinapaliwanag niya sa akin ng Arabic. Yun po yung nangyari nung Tapos, na-trauma po ako noon na halos gusto ko magkulong noon sa kwarto, na halos sinabi ko na sa asawa ko na gusto ko nang tumalon. Kaso, nung paakyat na ako noon sa hagdan, sa terrace, bigla parang may bumulaga sa akin na hangin. Gustong-gusto ko na po nun umuwi noon, kaso nga lang hinold ng agency ko sa Saudi yung cellphone ko. Wala akong mahingian ng tulong. 3 araw kong hindi na-contact yung pamilya ko. Habang nasa kanila ko, alam nila na trauma pa ako. Hindi man lang nila sa akin pinagamit yung cellphone para masabi ko sa pamilya ko na okay lang ako. Pero hinold pa rin po nila yung cellphone ko noon. Kaya halos 2 po kami noon na rescue. Halos ang gusto po namin nung mangyari, magpakamatay na lang kasi parang wala kaming pag-asa umuwi. Yung po lahat ng pananakot ng agency sa akin, sinabi nila. Kaya po ang nangyari po, no choice ako, change employer. Sa pangalawa ko naman pong employer, nakaranas ako na magtatrabaho ako sa 2 bahay. Uuwi ako, 1:00 ng madaling araw, 12:00. Yung ref po nandun sa loob ng kwarto ko, water dispenser. Anytime, labas-pasok sila.
Tapos yung suot ko po na pangbahay dito sa Pilipinas, yun po yung sinusuot ko lang ng pag magtatrabaho, kahit maraming mga Arabo silang mga bisita, nagsiserve ako sa kanila, yun lang po yung suot ko. Yun po yung mas malala po yung pinagtrabaho ako sa labas ng mainit. Simula nung nalaman nilang nagsumbong ako sa agency ko, pinagtrabaho nila ako sa labas ng mainit ng nakapaa. Ilang araw yun ng nakapaa. Ano ho ang ginawa niyo doon sa labas, ma'am? Ano po, doon po ako pinaglilinis sa labas. Nakalak po yung pinto. Pagpapasok ako, pag magchichinelas ako, hindi nila pinapayagan magchinelas ako. Tapos yun na po, hanggang mas kalbaryo na po na July 17, yun nga po nangyari sa akin na kami lang dalawa nung anak ng amo ko na lalaki. Kami lang po yung dalawa doon na naiwan, na pinasok na nga po ako. Kaya po ang ginawa ko po is, nung kinabukasan, nung kami na naman po yung naiwan, nag-set na po talaga ako ng video. Na yung cellphone ko nasa gilid na, nakaset sa video, pipindutin ko na lang in case na pumasok uli siya. Kasi po nadala po ako kasi sa una ko pong employer, sinabihan ako ng agency ko na gawa-gawa ko lang daw yung paso ko, tattoo lang daw yun. Yun po. Kaya po, nung may ebidensya po ako, ganun pa rin po ang sinabi sa akin na sinungaling daw ako, ba't daw lahat ng mga Pilipinas sinungaling, mga madrama, mga ano. Yun po, kung hindi po rin ako lumapit po yung asawa ko sa inyo, malamang po change employer na naman ako, ibebenta na naman ako ng agency ko po sa panibagong employer. Halos hindi na nga po ako ibigay ng amo ko nun. Itong pangalawa kong amo, ayaw po ako ibigay kahit sa pulis kung hindi lang po na-rescue ako ng polo at ng OWA nung nakaraan po. Paano yung naging sistema nung ikaw ay i-rescue na? Nilak ba ng amo mo yung pintuan? Hindi naman po. Kaso nga lang po, dinideny ako na hindi niya daw po ako kadama. Wala daw siyang kadama na pangalan ay yung pangalan ko na Mary Angel. Kumbaga itinatago ka sa loob. Yes po. Open naman po yung hanggang doon sa may labasan nila. Pero hindi po yung mga gate sarado. Tapos, ang tagal po. Miyerkules pa ako noon pinapadala sa pulis ng mga pulis. Miyerkules pa tinatawagan yung amo ko. Hindi talaga ako matigas yung amo ko. Tapos, ang kinocall siya, sabi niya, hindi, wala akong kadamang ganyan. Tapos yun po, sinesend ko po yung location ko. Tapos nakabantay, sarado na po sila nun sa akin nung tumatawag na yung pulis. Kaya po, sinisafety ko talaga yung cellphone ko, sinisigaw-sigawan na ako. Kung hindi lang po sinabihan ng pulis yung amo ko na pag mga 30 minutes, hindi mo pa yan nadala rito yung kadama mo. Papalibutan ka namin ng mga pulis sa bahay nyo. Yung po, dinala na po ako nun. Pero bago po ako nun dinala, yung anak niya po, tapos yung siya, tinatakot po ako na pagdadalhin ka sa pulis, dadalhin ka namin sa pulis, gusto mo, 1 year ka mag-i-stay doon, makukulong ka hanggat hindi mo binabayaran yung pera na ginastos ko. Pag magdidemanda, kaya po hindi rin ako nakapagdemanda kasi sabi niya na, hindi mo ba alam, special child tong pumasok sa'yo na protektado to ng gobyerno. Pag nagkaso ka, ikaw rin ang madidihado. Yun po, kaya po, yun po, agree lang po ako ng agree. Sige po, kahit tumagal ako ng 1 year, pero alam ko naman po na i-rescue na ako nun ng polo tsaka ng OWA. Kaya po, umuo lang ako ng umuo sa amo ko para lang dalhin ako dun sa police station sa Saudi. Yun po, dinala na po niya ako doon sa Saudi po. Bakit po naisipan nyo na sa aming programa po agad-agad lumapit para po ma-rescue si Ma'am Mary Angel? Kasi po, marami na po akong napapanood na marami na pong natutulungan si Sir Rapi na napapauwi ng mga OFW. Kaya po hindi po ako nagdalawang isip na lumapit po sa programa po ni Sir Rapi Tulfo po. Noong naririnig mo po na yung mga nararanasan or mga pagsubok po na dinanas doon ni misis mo, ano yung naramdaman mo, sir? Mahirap po. Gawa po ng halos nung hindi po kami makatulog. Iniisip po namin kung ano pong kalagayan ng asawa ko doon sa ibang bansa. Tapos tapos iniisip ko rin po, gawa po sa anak ko na nalalaman po niya na gano'n ang nangyayari sa kanya. Paano nyo naman po, sir, tinatatagan yung sarili nyo? Or paano nyo tinatagan para po antayin itong si misis na makauwi dito sa Pilipinas? Gawa ng
sa mata nga po niya, hindi naman po pwedeng mag-isa lang ako. Kailangan po kasama ko rin po ang asawa ko, kaya po pinilit ko nga rin po makauwi yan. Gawa ng anak ko may may diferensya na sa mata at lumalabo na rin po yung kaliwa niyang mata at may posibilidad na rin pong mabulag. Paano nyo naman po, sir, ina-explain dito sa anak ninyo yung nangyayari po kay Mrs.? Wala po, sinasabihan ko na lang din po na huwag na lang siya mag-alala. Pag makaka-uwi rin si mama mo. Nagtatrabaho siya para sa atin. Gawa ng sa kalagayan nga ng buhay natin, mahirap lang. So, sir, ano po ang plano nyo since nandito na po si Ma'am Mary Angel, ang misis po ninyo? Balak nyo po ba na pag-abroad din pa siya? Ang gusto po sana namin, kahit makapagnegosyo na lang po, hindi na po muna namin iniisip yung ibang bansa na yan. Gawa ng mahirap po, malayo sa pamilya. Mas maganda pa pong dito na lang tayo sa Pilipinas magtrabaho. Sir, meron ka po bang mensahe kay Ma'am Mary Angel? Salamat sa pag-aasikaso mo sa amin ng anak ko. Naisipan mo pang mag-ibang bansa, magsakripisyo doon dahil lang sa amin na ganito ang buhay natin. Kaya nagpapasalamat talaga ako sa iyo. Mahal na mahal kita. Alam mo naman na nagtutulungan tayo sa bawat problema, sa bawat pagsubok dito pa lang sa Pilipinas. Alam mo naman kung bakit rin ako nag-abroad kasi lahat ng tao na nang aapak sa atin. Kaya gusto rin natin makapundar ng sariling sa atin. Tapos na mapagamot yung anak natin. Alam mo naman, lahat ng yun, pasensya na rin kasi hindi ko rin kinaya yung hirap doon. Kaya ako gustong umuwi. Takot lang talaga ako na di na makauwi ng ligtas sa inyo. Kaya pinilit ko kayo na makauwi ako. Na makahingi kayo ng tulong kahit kanino. Mahal ko rin kayo ng anak natin. Alam mo yan. Masaya ka ba? Nandito na si Mama? Opo. Meron ka bang gustong sabihin kay Mama? Mama, mahal na mahal kita. Pa, sobrang mahal ko kayo ni Mama. Mas mahal ko po kayong dalawa, Ma. Napunta po kami dito, ma'am, para lang po hindi ma-monitor yung lagay po ninyo. Kundi nagpaabot din po ng tulong po si Senator Raffy Tulfo. Yung regarding naman, ma'am, sa sinasabi niyong mata ng anak po, yung diferensya nga, ilalapit po natin yan sa ACT-CIS po, sa opisina po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo, ang misis po ni Senator, and ilalapit din po natin yan sa opisina po ni Senator Raffy Tulfo. Tulfo, isang taong hindi ka iiwanan basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon kahit na sariling reputasyon niya ang itaya. Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan dahil merong Raffy Tulfo ka na masusumbungan pag sa hirap ang... Sir Raffy Tulfo, nagpapasalamat po ako sa inyo sa malaking tulong po na action agad na makauwi po ako dito sa Pilipinas. Nagpapasalamat din po ako dito sa tulong ninyo na mga grocery para sa amin, para sa pamilya ko. Nawa po ibigyan pa kayo ng mas mahabang buhay at magandang kalusugan ni God. At marami pa po kayong matulungan. Maraming salamat po. Walang kapalit, nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat sa'yo, Idol Raffy.